Marshall Peak, Kabanata 205. The Cuckoo Bird Yang Family. Apelyido Yang. Isang napakakaraniwang apelyido. Mula sa matataas na opisyal hanggang sa mga pamilyang cultivator, hanggang sa mga karaniwang tao at mga pulubi sa kalye, di mabilang ang mga taong pinangalan ng Yang. Gayunpaman, sa mundong ito, mayroon lamang isang pamilya na may apelyidong Yang na partikular na babanggitin ni Dong Qinghan. Iyon ang pamilya Yang ng 8 mahusay na pamilya ng Central Capital. Ang pamilya Yang, na hindi maintindihan ng sentido komon, ay isa ring numero 1 pamilya ng 8 great families. Ang pamilya Dong ay isa ring first class na puwersa sa mundong ito, ngunit mayroon pa ring agwat sa pagitan nila at ng 8 great families ng Central Capital, higit pa sa pinakamalakas. Kung sasabihing isang batang Panginoon mula sa isang dakilang pamilya ang pupunta sa lugar na ito kung saan ang mga ibon ay hindi umiimik at ang mga manok ay hindi nangangitlog para mamuhay bilang isang ordinaryong disipulo, ang Wind and Cloud Dulguards ay hindi maniniwala. Sino sa mga young lord na ito ang hindi maselang balat at maislan, na nagtatamasa ng malaking kayamanan at kaluwalhatian? Mula sa kapanganakan, palagi na silang namuhay ng maayos, nakukuha ang anumang gusto nila. Ngunit kung sasabihin na ang batang ito ay miyembro ng pamilya Yang, ang Wind at Cloud Dulguards ay maniniwala dito ng walang pag-aalinlangan. Dahil kakaiba ang paraan ng pagsasanay ng pamilya Yang sa mga disipulo nito, bawat henerasyon ng mga direktang inapo ay lalago sa ganitong paraan. Sa ilang angkop na panahon, ang lahat ng mga direktang inapo ay aalisin at ipapaalis upang makahanap ng kanilang sariling mga pagkakataon upang magtanim, para lamang ipatawag pabalik kapag ang oras ay tama. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay lubhang mapanganib, dahil kapag ang mga direktang inapo na ito ay nilinang sa labas, hindi nila maaaring hiramin ang kapangyarihan at mga mapagkukunan ng pamilya, at kapag sila ay nagkaroon ng anumang uri ng salungatan sa iba, maaari silang patayin. Sa katunayan, ang ganitong uri ng bagay ay nangyari ng maraming beses, marami sa mga direktang inapo ng pamilya Yang na na-dismiss ay mamamatay ng bata pa. May mga kakulangan, ngunit mayroon ding mga pakinabang. Ang ganitong uri ng paraan ng pagsasanay ay nagpapahintulot sa bawat direktang inapo ng Yang family na maging mas malakas at mas malakas. Nahugasan nito ang kanilang pag-asa sa pamilya. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsusumikap sa labas, nalaman nila na ang tanging tao na mapagkakatiwalaan nila sa mundong ito ay ang kanilang mga sarili. Sa makatuwid, ang mga direktang inapo ng pamilya Yang ay bihirang magkaroon ng mapagmataas na saloobin ng mga young lords na iyon, lahat sila ay malamig at walang awa na parang mga kutsilyo, ang kanilang mga pamamaraan ay malupit. Bukod dito, sinamantala ng pamilya Yang ang paraan ng pagsasanay na ito upang mangolekta ng hindi mabilang na secret arts at martial skills mula sa ibang mga sekta, na pinupuno ang imbakan ng kanilang pamilya. Kung tatanungin kung aling pamilya sa mundong ito ang may pinakamaraming secret arts at martial skills, walang alinlangan na ito ang pamilya Yang. Sa mundong ito, mayroong isang uri ng ibon. Tinawag itong kuko. Ang kuko ay nangangitlog sa mga pugad ng iba pang mga ibon, na nagpapahintulot sa kanila na mapisa at palakihin ang mga ito. Napakalupit din ng maliliit na ibon na ito. Hindi lamang sila matako, ngunit itutulak din nila ang mga sisiw na ipinanganak ng kanilang mga adoptive na magulang mula sa kanilang mga pugad at mahulog sa kanilang kamatayan, na tinatamasa ang pabor ng kanilang mga magulang na nag-iisa. Hindi maganda ang reputasyon ng kuko, tulad ng reputasyon ng pamilya Yang sa labas, dahil hindi masyadong magkaiba ang pamamaraan ng dalawa. Sa bawat oras na ang mga direktang inapo ng pamilya Yang ay malapit ng maalis sa trabaho, ang mga dakilang sekta at dakilang puwersa ng mundo ay iiwasan ang pamilya Yang na parang sila ay isang tigre. Natatakot siya na kung hindi niya sinasadyang kumuha ng isang disipulo ng pamilya Yang, pagkatapos siyang itaas, ipapapaklang niya ang kanyang mga pakpak at lilipad. Ang paraan ng pamilya Yang sa pagpapalaki ng kanilang sariling mga anak sa pamamagitan ng paghiram ng pugad ng isang pugad ay nakapukaw ng maraming puwersa. Gayunpaman, bilang pinuno ng 8 great families, ang Yang family ay may makapal na binti at mahahabang braso, kaya kahit magreklamo ang mga puwersang iyon, hindi sila nang ahas na gumawa ng gulo para sa Yang family. Sinasabing 100 taon na ang nakalilipas, isang disipulo ng pamilya Yang ang pumasok sa isang first-class sect na tinatawag na Converging Heaven. Ang talento ng alagad ng pamilyang na ito ay Katanji Tangi, isang pambihirang henyo na lumilitaw lamang isang beses bawat daang taon. Ang sect master at mga elder ng Converging Heaven sect ay mahal na mahal din siya, kaya natural, gumugol sila ng maraming pagsisikap sa pag-aalaga sa kanya. Napag-usapan at inilista pa nila siya bilang kanilang kahalili, at lahat ng uri ng mga lihim na hindi na ipasa sa kanya ay binuksan sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Talagang henyo ang batang ito. Sa loob lamang ng ilang taon, natutunan niya ang lahat ng uri ng martial skills at secret arts ng Converging Heaven sect, na naging pamilyar sa mga ito, na lubos na nagpapasaya sa kanyang mga masters. Gayunpaman, makalipas ang 10 taon, naubos nito ang hindi mabilang na mapagkukunan ng Converging Heaven sect. Ang disipulo na pinaasa ng sect master at elders ay talagang umalis sa sect isang gabi. Hanggang sa oras na iyon. Noon lamang napagtanto ng Converging Heaven sect na ang disipulong ito ay talagang isang disipulo ng pamilya Yang. Ang Converging Heaven sect master at elder ay nagsuka lahat ng dugo. Muntik na silang magkasakit ng malubha. Ang pag-aaksaya ng 10 taon ng kanilang oras upang turuan ang ingrate na ito ay isang bagay,
ngunit marami sa mga sikreto ng Converging Heaven sect ay talagang natutunan niya, naging pag-aari ng pamilya Yang, paano sila hindi ma-depress. Ang mga disipulo ng Converging Heaven sect ay pumunta sa Yang family upang magdulot ng gulo, ngunit nakatanggap lamang sila ng ilang kabayaran. Dahil sa trahedyang ito, ang mga dakilang sekta sa mundo ay labis na nag-iingat sa mga disipulo ng pamilya Yang. Ang pagkatuto mula sa nakaraan ay naging guro para sa hinaharap. Kung gumugol sila ng higit sa 10 taon upang linangin ang isang disipulo ng pamilya Yang at siya ay tumakas, hindi ba nila uulitin ang parehong pagkakamali tulad ng Converging Heaven sect at magiging katatawanan ng mundo? Ngunit gaano man sila nag-ingat laban sa kanya, ang mga direktang disipulo ni Yang Kai ay kailangan pa ring lumabas at maranasan ang mundo. Bago sila pinalis, ang mga direktang disipulo na ito ay nakatago, napakakaunting mga tao ang nakakaalam ng kanilang mga pangalan, at napakakaunting mga tao ang nakakita sa kanila. Kaya, imposibleng magbantay laban sa mga disipulo ng pamilya Yang. Ang mga pag-iisip ng Wind and Cloud Guards ay lalong naging sigurado sa pagkakakilanlan ni Yang Kai, dahil halos 4 na taon na ang nakalipas, talagang tinanggihan ng pamilya Yang ang kasalukuyang henerasyon ng direct disciples. So, itong batang lalaki sa harap nila ay ang pinakabatang Young Lord ng Yang family. Hindi ba't sinabi nila na hindi siya angkop sa pagtatanim? Paano niya narating ang separation and reunion boundary? Bagamat hindi mataas ang kanyang lakas, hindi rin ito masyadong masama. Gayunpaman, para makilala siya ng kanilang Young Lord, hindi nagulat ang Wind and Cloud Guards dahil nagkaroon ng marriage alliance ang Dong family at Yang family noong nakaraang henerasyon. Ang tiyahin ng kanilang Young Lord ay nagpakasal sa 4th master ng Yang family na si Yang, at ang kanilang Young Lord ay ilang beses nang bumisita sa Yang family noong siya ay bata pa, kaya malamang na nagkita na ang dalawa noon pa. Pumasok ka at mag-uusap tayo. Ang mga mata ni Dong Qinghan ay nagpakita ng bakas ng pagkabigo, ngunit isang bakas din ng pagkagulat at kagalakan, lumingon kay Yang Kai at nagtanong. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Pumasok silang dalawa sa kahoy na bahay. Simple pa rin ito tulad ng dati, ngunit may karagdagang mesa. Sa mesa, may alak at pagkain. Umupo ka, maigsi na sabi ni Dong Qinghan. Hinihintay mo ba ako? Umupo si Kai Yang at tumingin sa mesa na puno ng pagkain at alak na may pagtataka. Ang mga mata ni Dong Qinghan ay kumislap ng makapal na liwanag habang siya ay bahagyang tumanggo. Pagkalipas ng ilang taon sa labas, tila lumaki ka ng husto. Ang paraan ng pamilya Yang sa pagsasanay sa kanilang mga disipulo ay talagang bagay. Ang mga tao ay palaging lumalaki. Dinampot ni Yang Kai ang pitsyel ng alak at ibinuhos kay Dong Qinghan ng isang tasa bago muling pinunan ang kanyang sarili. Noon, kapag nakita mo ako para kang daga na nakakakita ng pusa, bakit hindi ka na natatakot ngayon? Naglakas loob ka pang ang sampilin ako. Nalusahan pa ni Dong Qinghan ang dugo sa bibig niya, napakabigat ng suntok ni Yang Kai. E paano kung napak kita? Ilang beses mo ba akong binubuli nung bata ako? Ngayon ay oras na upang makakuha ng ilang payback. Tumisi si Yang Kai. Ang pinsan na ito sa harap niya ay medyo hindi nasisiyahan sa kanyang Yang family. Sa tuwing pupunta siya sa Yang family bilang panauhin, tinuturuan niya siya ng leksyon. Si Yang Kai ay hindi pa nag-practice ng martial arts noong panahong iyon, at ang pinsan na ito ay mas matanda sa kanya ng ilang taon, paano kaya siya ang magiging kalaban niya? Sa bawat oras, siya ay bugbugin ng itim at asul. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng ito, hindi napigilan ni Yang Kai ang pudgeling ng kanyang mga ngipin, pakiramdam na siya ay naging masyadong maluwag ngayon. Noong maliit pa ako. Ang mukha ni Dong Qinghan ay kalmado, walang anumang emosyon, ininom ang alak sa isang lagok at tinulak ang baso sa harap ni Yang Kai, sinenyasan siyang punan muli ito. Pinsan na nagbuhos ng alak para kay pinsan, natural walang masbi. Ang dalawa ay uminom ng ilang tasa sa mabilis na sunod-sunod. Sabay tingin sa isa't isa, pareho silang nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Bagamat hindi masyadong maganda ang kanilang relasyon noong mga bata pa sila, alam ni Yang Kai na ang pinsan niyang ito ay sama ng loob lamang dahil sa mga oras na iyon ay ayaw niyang magsanay ng martial arts. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga kamao para pilitin siya. Sa pangkalahatan, si Dong Qinghan ay nag-iwan ng maraming anino ng pagkabata para kay Yang Kai, ngunit wala rin itong magandang intensyon, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay medyo sukdulan. Hindi ko inaasahan na pupunta ka sa ganitong klaseng lugar. Kumalaklak si Dong Qinghan. Nang pumunta ako rito at narinig ko ang iyong pangalan, talagang hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng ilang pagtatanong, natukoy kong ikaw iyon. Sinabi ng tatay ko na pumunta ako dito. O, pumunta rin ba dito si Tito para sa karanasan sa buhay? Medyo nagulat si Dong Qinghan. Hindi ko alam, hindi niya sinabi. Ang sabi niya lang pumunta ako sa lugar na ito. Naguguluhan din si Yang Kai nitong mga araw na ito, hindi niya maintindihan ang mas malalim na kahulugan nito. Kumusta ang aking ama at ina? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumangala si Yang Kai at nagtanong. Sumulyap si Dong Qinghan sa kanya. Miss na miss ka ni tita, pamayat siya ng husto. Naging malungkot ang ekspresyon ni Yang Kai, nang umalis siya sa Yang family isa lang siyang ordinaryong tao, pagkatapos ng ilang taon na hindi bumalik, tiyak na nag-aalala ang kanyang ama at ina. At, si tita ay ikinulong din ng iyong Yang family sa loob ng kalahating taon, at si tito ay binugbog ng 30 beses.
Nabasag ang baso ng alak sa kamay ni Yang Kai. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay naging sobrang madilim, ang kanyang noo ay kumunat. Ano ang nangyari? Tumisi si Dong Qinghan. Dahil na-miss ka ni Auntie, palihim siyang tumakbo palabas para tingnan kung ano ang lagay mo. Pagkatapos ay natuklasan siya ng mga matandang bastos na iyon ng iyong Yang family. Alam mo rin ang mga patakaran ng Yang family, ang mga direktang inapo ay pinapayagan na go out for life experience. Bawal bumisita sa kanila sa anumang paraan, ang mga lumalabag ay mapaparusahan ng husto. Kung hindi si Tito ang pumalit sa kanya. Ang 30 beses na sana ay bugbugin ay ang auntie ko. 30 palo, hindi ito ordinaryong 30 palo. Ang punishment hall ng Yang family ay may espesyal na artifact na pinalakas ng Yuan Qi, partikular na ginagamit upang talunin ang mga tao sa pamamagitan ng mga pambubugbog. Kahit na ang isang master sa Yuan Qi realm ay tumanggap ng ilang pambubugbog, sila ay nakaratay sa loob ng ilang araw. Ang 30 pambubugbog na ito, si 4th Master Yang ay malamang na nakaratay ng ilang buwan. Huminga ng malalim si Yang Kai, pinakalma ang umaagos niyang dugo, kinuha ang baso ng alak sa harap ni Dong Qinghan, at ininom ito sa isang lagok. Yung mga matandang bastos, sooner or later magbabayad sila. Malamig na sabi ni Yang Kai. Noong nakaraan, hindi siya angkop para sa paglilinang, ni hindi niya nais na mag-cultivate. Bilang isang ordinaryong tao, siya ay pinalayas pa rin sa pamilya Yang ng mga matandang bastard na iyon, na pinilit siyang lumabas para sa karanasan sa buhay kasama ang kanyang mga kapatid. Isang 12 taong gulang na batang lalaki, isang ordinaryong tao pa rin, ang naglakbay ng libu-libong milya upang makarating sa High Heaven Pavilion, ang mga hirap na dinanas niya, paano niya sasabihin sa mga tagalabas? Ayoko sa Yang family mo, ayoko rin sa Yang family mo, masyadong malamig at walang awa ang Yang family mo. Dumura si Dong Qinghan. Ang paraan ng pagsasanay ng pamilya Yang sa kanilang mga disipulo ay napaka-espesyal, bagamat nakakapagpagalit ito sa isang tao, dahil ginawa ito sa ganitong paraan, ang pagmamahal ng pamilya Yang sa isa't isa ay napakanipis. Upang mapanatili ang prestihiyo ng pamilya Yang, isinasakripisyo nila ang sinumang maaaring isakripisyo. Ang mga disipulo ng pamilya Yang na lumabas para sa karanasan sa buhay ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10 taon bago sila makabalik. Ngayon wala pang 4 na taon, 6 na taon pang maghintay si tita bago kanya makita ulit, hindi ko alam kung kaya niya. Kayang maghintay. Ang tono ni Dong Qinghan ay puno ng kalungkutan. Pagbalik mo sa pagkakataong ito, sabihin mo kina tatay at nanay na ayos lang ako, para makasiguro sila. Gagawin ko, bahagyang tumanggo si Dong Qinghan. Tita ko yan. Unti-unting lumipas ang mabigat na paksa, ayaw na nilang pag-usapan iyon ng dalawa. Pumunta ka sa High Heaven Pavilion sa pagkakataong ito dahil sa Heaven's Cave Inheritance. Tanong ni Yang Kai. Oo naman, bakit pa ako pupunta sa lugar na ito na kahit ibon ay hindi nangangitlog? Kinagat ni Dong Qinghan ang kanyang mga labi, biglang iniba ang paksa. Ngunit ang iyong sect ay talagang may ilang mga henyo, lalo na ang babaeng iyon na nagngangalang Suyan, sinasabing hindi lamang malalim ang kanyang lakas, siya rin ay isang nakamamanghang kagandahan, kasing ganda. Bilang yelo, sa kasamaang palad ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang kanyang mukha. Marshall Peak, Kabanata 206. Anong mga benepisyo ang maya-alok mo? Habang nagsasalita si Dong Qinghan, tinitigan niya si Yang Kai ng makahulugan, na para bang pinagmamasdan niya ang kanyang reaksyon, halatang narinig niya ang ilang uri ng bulong-bulungan. Ayan ang hipag mo, hindi nagpatalo si Yang Kai at direktang sinabi. Hindi napigilan ni Dong Qinghan na ibuka ang kanyang bibig habang nakatulala siyang nakatitig kay Yang Kai. Malinaw, hindi niya akalain na totoo pala ang mga chismis, na ang kanyang munting pinsan ay nagawang manalo sa ipinagmamalaking anak ng isang sekta. Ang pamilya Yang ay talagang isang grupo ng mga lobo, tigre at leopardo, wala sa kanila ang maaaring maliitin. Mabuti na lang at hindi ako nakipagsanib puwersa sa dalawang idiot na iyon mula sa Bai family at Purple Fern Valley, kung hindi ba't sinubukan kong nakawin siya. Napangiti si Dong Qinghan ng mapait. Speaking of which, bilang young lord ng Dong family, mataas ang status niya, at medyo gwapo rin siya. Sa murang edad niya, natural na sa kanya ang pagiging walang pidgel at walang pidgel. Kahit saan siya magpunta, iiwan niya ang kanyang marka, umaakit ng mga bubuyog at paru-paro. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming magagandang babae ang kanyang nakasama sa buhay ng isda? Gayunpaman, dahil narinig niya ang ilang salita sa pagitan ni Yang Kai at Suyan nang siya ay nagtatanong tungkol sa kanya, nagpa siya si Dong Qinghan na maging maingat at huwag makipagsabuatan sa Bai family at Purple Fern Valley. Kanina lang siya nagsalita para kumpirmahin ang hinala niya, pero hindi niya inaasahan na totoo ang mga chismis. Nakaramdam din ng ginhawa si Dong Qinghan. Sa kabutihang palad, hindi niya sinubukang pukawin si Yang Kai, kung hindi ba sinubukan ng kanyang pinsan na patayin. Natural na alam ni Yang Kai ang ugali at personalidad ng ganitong uri ng young lord, kaya tahasan niya itong inamin. Hindi ito para magpakitang gilas, kundi para magpakitang gilas. Malinaw, sinasabi niya sa kanya. Siya ang aking babae. Kung sino man ang may ideya sa kanya, lalabanan ko sila. Mabaho brat, hindi mababaw ang swerte mo sa babae. Napangiti si Dong Qinghan.
Kahit na ang High Heaven Pavilion ay isang maliit na sekta, narinig niya na ang babaeng nagngangalang Su Yan ay umabot na sa ika-4 o ika-5 yugto ng Yuan Chi. Kahit na tingnan ng isang tao ang buong mundo, ang gayong talento ay pangalawa sa wala. Higit pa rito, malamang na nakakuha siya ng makapangyarihang mana. Ang gayong talento, kahit na pumunta siya sa 8 great families ng Central Capital, ay ipaglalaban at ituturing na isang kayamanan. Dahil hipag ko siya, mukhang hindi siya ma-recruit ng Dong family ko. Napangiti si Dong Qinghan ng mapait. Dapat maganda ang animo diba? Tumangala si Yang Kai sa kanya at casual na nagtanong. Bahagyang tumanggo si Dong Qinghan. Medyo. Ngunit malayo ito sa inaasahan niya. Nakapasok ka na rin sa Heaven's Cave Inheritance. Sabihin mo sa akin, ano ang nasa loob? Saglit na bamulong si Yang Kai sa sarili at pagkatapos ay maikling ipinaliwanag kung ano ang nangyari sa Heaven's Cave Inheritance. Gayunpaman, hindi niya isiniwalat kung sino ang nakakuha ng mana. Bagamat ang lahat ng ito ay napaka hindi nakapipinsalang impormasyon, nakinig pa rin si Dong Qinghan ng buong interes. Sai, nakakagulat na ang Heaven's Cave Inheritance ay lilito sa isang lugar na tulad nito. Ang mga disipulo ng tatlong sekta ay nakinabang ng walang kabuluhan. Bakit hindi ito lumitaw sa teritoryo ng aking pamilyang Dong? Bamantong hininga si Dong Qinghan, lihim na minumura ang in-fairness ng langit. 2 o 3 buwan bago lumitaw ang Heaven's Cave Inheritance. Inilihim ito ng tatlong sekta, at sa huli ay unti-unting kumalat ang balita. Noon lamang nagpadala ang mga dakilang kapangyarihan at mga sekta ng mga tao upang hanapin ang tagapagmana. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, walang nakahanap ng tagapagmana. Gayunpaman, ang mga artifact at martial skills mula sa Heaven's Cave Inheritance ay binili ng bawat isa sa mga sekta. Ang mga artifact na ito ay lahat ay malubhang nasira at hindi na magagamit, ngunit ang mga ito ay mga artifact pa rin na pino ng isang makapangyarihang cultivator hindi mabilang na mga taon na ang nakakaraan, kaya sila ay may malaking halaga ng pananaliksik. Bukod dito, ang grado ng mga martial skills na ito ay hindi masyadong mababa, at least Earth grade, at kahit Heaven grade. Maaaring sabihin na ang Heaven's Cave Inheritance ay lumitaw sa pagkakataong ito. Pinayagan nito ang High Heaven Pavilion, Blood Battle Gang, at Stormhall na yumaman sa maikling panahon. Ang mga dakilang puwersa na dumating dito ay bumili lahat mula sa tatlong sekta, at bawat isa sa kanila ay kumita ng maraming pera. Ang tanging pinagsisisihan ay ang ilang mga disipulo ay hindi makalaban sa tukso at iniwan ang kanilang mga sekta, nangako ng katapatan sa mga dakilang puwersang ito. Marami ang nasa High Heaven Pavilion. Ang 5 dakilang elder ay walang magawa tungkol dito. Kung tutuusin, malakas ang mga dakilang puwersang ito, kaya paano kung nag-poach sila ng ilang disipulo? Umikit na lamang sina Wei Shitong at Su Zuanwu at manalangin na ang mga young lords at masters ng mga dakilang puwersang ito ay umalis sa lalong madaling panahon, na nagbabalik ng kapayapaan sa High Heaven Pavilion. Habang nag-uusap ang dalawang magpinsan, biglang tumawag ang Wind and Cloud Guards. Iyang Master Yang, dumating na ang mga tao mula sa Bai Family at Purple Fern Valley. Nagkatinginan sina Yang Kai at Dong Qinghan. Tumawa ang huli. Natatakot akong dumating sila para sa martial skill sa kamay mo. Palihim na tumanggo si Yang Kai. Sinabi sa kanya ni Meng Huyan noon na ang star mark na ipinakita niya sa Heaven's Cave Inheritance ay nakakuha ng maraming atensyon. Isang martial skill na maaaring makapinsala sa isang 6th order monster beast sa isang suntok, gaano kaya ito kalala? Ang mga tao mula sa Bai Family at Purple Fern Valley ay halatang pumunta dito para sa star mark. Ano ang gusto mong gawin? Tahimik na tiningnan ni Dong Qinghan si Yang Kai. Ang dalawang tanga na ito ay nanliligaw sa kanyang nakababatang hipag nitong mga nakaraang araw, kaya tiyak na pinipigilan ni Yang Kai ang kanyang galit. Malapit nang magkaroon ng magandang palabas na mapapanood. Kung ilantad ni Yang Kai ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang mga tao mula sa Bai Family at Purple Fern Valley ay tiyak na hindi maglalakas loob na pukawin siya, malamang na humingi sila ng tawad at pagkatapos ay tumakas. Ngunit ang problema ay hindi ma-expose si Yang Kai. Inaasahan ni Dong Qinghan kung paano lulutasin ng kanyang pinsan ang kasalukuyang problema, ang medyo mabilog niyang mukha ay puno ng masayang ngiti. Depende yan sa ugali nila. Walang pakialam na sinabi ni Yang Kai. Kung maganda ang kanilang ugali, lahat ay uupo at uusap. Ang star mark ay maaaring magningning sa kanyang mga kamay, ngunit iyon ay hindi nangangahulugan na maaari ito sa mga kamay ng iba, kaya kahit na ibenta niya ito, hindi ito magiging isang malaking bagay. Paano kung hindi maganda ang ugali nila? Pinaikit ni Dong Qinghan ang kanyang mga mata. Sinulyapan siya ni Yang Kai at ni Nishan. Napangiti din si Dong Qinghan at hindi napigilan ang pag-iling ng kanyang ulo, na nagpapahayag na nanonood ng magandang palabas. Ang pag-asa sa dalawang idiot mula sa Bai Family at Purple Fern Valley na magkaroon ng magandang ugali ay halatang imposible. Hindi nagtagal, dalawang malakas na tawa ang dumating mula sa labas at pumasok ang dalawang lalaki na halos kasing edad ni Dong Qinghan, ang isa ay nakasuot ng puting damit at ang isa ay nakasuot ng lila. Pareho silang mga batang elite, ang nakaputi ay ang young lord ng Bai Family, si Bai Yunfeng, at ang naka-purple ay ang disipulo ng Purple Fern Valley, si Fan Hong. Sa likod ng dalawang ito ay dalawang disipulo ng High Heaven Pavilion, ang isa ay pamilyar kay Yang Kai, ngunit hindi niya maalala ang kanyang pangalan, ang isa ay si Cao Jingwen, isang disipulo ng Law Enforcement Hall.
2 beses nang nagkita noon sina Yang Kai at Cao Jingwen. Bago umalis sa High Heaven Pavilion, ang taong ito ay naghatid ng utos sa pag-promote kay Yang Kai mula sa Elder Council, ngunit tinanggihan ni Yang Kai na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang mukha. Pagkatapos noon, pinarusahan siya ng Great Elder, kaya masasabing galit na galit siya kay Yang Kai. Ang 2 disipulong ito ng High Heaven Pavilion ay parehong pumasok sa Heaven's Cave Inheritance, ngunit ngayon ay sumusunod sila sa likod ni Bai Yunfeng at Fan Hong, halatang tinukso sila ng mga benepisyo at nangako ng kanilang katapatan sa kanila. Sa sandaling ito, hindi na sila mga disipulo ng High Heaven Pavilion, kundi mga disipulo ng Bai Family at Purple Fern Valley. Napaka-elegante ni Brother Dong. Umiinom ka mag-isa dito, pero hindi mo ako tinawag o Brother Fan. Tinatreto mo kaming parang mga tagalabas. Tumawa si Bai Yunfeng, bahagyang tumingin kay Yang Kai bago itabi ang natitiklap na pamaypay sa kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay nagmamalaki. Natawa din si Fan Hong. Si Brother Dong ay hindi natutukso sa kagandahan, lubos naming hinahangaan siya ni Brother Bai. Nakakatuwa na mahigit kalahating buwan na kaming naghahanap ng maliit na loft na iyon ngunit hindi pa namin nakikita ang magandang babaeng ito ay mas mabuting uminom si Brother Dong at mag-enjoy dito. Napaawang ang bibig ni Yang Kai sa mahinang pagngisi. Ang maliit na loft na pinag-uusapan ng dalawang ito ay tiyak na tirahan ni Suyan. Tumiti si Dong Qinghan at sinenyasan ang dalawa na maupo, sumulyap kay Yang Kai at sinabi. Kinabukasan, nagayos sina ama at master ng kasal para sa akin, kaya hindi ako nang ahas na manggulo ng ibang babae. Itong si Dong ay hindi kasing laya ng dalawang magkapatid na ito. Si Bai Yunfeng at Fan Hong ay parehong nakaupo habang si Cao Jingwen at ang isa pang disipulo ng High Heaven Pavilion ay nakatayo sa likuran nila. Sinabi ni Bai Yunfeng. Tiyak na nagbibiro si Brother Dong, narinig ko na kamakailan lang ay nag-recruit si Brother Dong ng isang babaeng disipulo mula sa High Heaven Pavilion. Hindi ko alam kung ano ang plano ni Brother Dong sa babaeng disipulong ito, gusto mo bang itago siya sa gintong bahay o kunin siya bilang isang babae? Napangiti si Dong Qinghan ng pilit at umiling. Si Brother Bai ay nagbibiro, talagang nag-recruit ako ng babaeng disipulo, ngunit para ito sa kapakanan ng pamilya. Nakapasok din ang babaeng iyon sa Heaven's Cave Inheritance at nakakuha ng magandang pagkakataon sa kanya. Hindi naman masama ang aptitude, basta't bibigyan siya ng tamang resources, siguradong uunlad siya sa hinaharap. Tumawa si Bai Yunfeng at hindi na nagtanong pa, sa halip ay lumingon kay Yang Kai, bakas ng paghamak at pagmamataas sa kanyang mga mata habang mahinang sinabi. Ito ay dapat ang High Heaven Pavilion na disipulo na nagngangalang Yang Kai, tama. Kamusta ang usapan nila ni Brother Dong? Ang mga salitang ito ay binibigkas ng casual, bagamat sa harap ni Yang Kai, malinaw na hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata at sa halip ay humihingi ng opinyon ni Dong Qinghan. Kasalukuyan tayong nag-uusap. Bahagyang tumanggo si Dong Qinghan. Hindi pa lumalabas ang resulta, ngunit dumating na kayong dalawa. Nagliwanag ang mga mata ni Bai Yunfeng at Fan Hong. Mukhang may pagkakataon pa kami ni Brother Fan. Tumingin ng diretso si Fan Hong kay Yang Kai at sinabi. Nabalitaan kong nakakuha ka ng isang makapangyarihang martial skill mula sa Heaven's Cave Inheritance, totoo ba iyon? Tumiti si Yang Kai at sinabi. Nanginginig ang espiritu ni Fan Hong habang ibinukan niya ang kanyang bibig. Ang mga tapat na tao ay hindi nagpapatalo sa paligid, ang young lord na ito ay prangka. Interesado ako sa martial skill na nakuha mo, iniisip ko kung anong uri ng mga kondisyon ang gusto mo bago ka payag para makipaghiwalay dito. Anong mga benepisyo ang maaari mong ibigay? Bahagyang tumingin sa kanya si Yang Kai. Humalaklak si Fan Hong, inabot ang kanyang manggas at naglabas ng isang stack ng banknotes, itinulak ang mga ito sa harap ni Yang Kai at mahinang nagsabi. Narito ang 100,000 pilak. Kung handa kang isulat ang paraan ng paglilinang ng martial skill na iyon para sa akin, ang mga perang papel na ito ay sa iyo. Nang sabihin ito ni Fan Hong, ang kanyang ekspresyon ay kumpiyansa, na para bang may hawak siyang perlas ng karunungan sa kanyang kamay. Malinaw, naniniwala siya na ang 100,000 pilak ay lubhang kaakit-akit sa isang disipulo ng isang maliit na sekta. Sa katunayan, nang mailagay ang 100,000 pilak sa mesa, maging si Cao Jingwen man o ang isa pang alagad ng High Heaven Pavilion, naging mabigat ang kanilang paghinga habang nakatitig sa mga perang papel sa mesa. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Fan Hong habang naglabas siya ng isa pang stack ng banknotes at itinulak ito sa harap ni Yang Kai. Hindi pa rin natinag si Yang Kai. Tumawa si Bai Yunfeng. Brother Fan, masyado kang kuripot. Yang Kai, ang young lord na ito ay handang ipagpalit ang 200,000 pilak para sa iyong martial skill, paano pa? Maaring hindi ka kumita ng ganoong kalaking yaman, ngunit ito ay sapat na para sa iyo na mabuhay ng maraming buhay nang hindi nababahala tungkol sa pagkain at pananamit. Maaari ka ring magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae, na tinatamasa ang kaluwalhatian at karelegan ng buhay. Si Bai Yunfeng ay higit na mapagbigay kaysa kay Fan Hong, dahilan upang ang huli ay tumitig sa kanya ng masama, ngunit si Bai Yunfeng ay walang pakialam at tumingin lang kay Yang Kai nang nakangiti. Nakangiti din si Dong Qinghan, ngunit may malalim na kahulugan sa likod ng kanyang ngiti. Gustong gumamit ng 200,000 pilak para basagin ang isang disipulo ng pamilya Yang, talagang malikhain ng 2 idiot na ito.
Ilang beses na gustong tumawa ni Dong Qinghan, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang magtiis, bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat, ang pagpipigil sa kanyang pagtawa ay napakahirap. Marshall Peak, Kabanata 207. Bago subukang talunin ang aso ng isang tao, pinakamabuting malaman kung sino ang unang may-ari. Marami na ang 200,000 pilak, hindi ka pa ba nakontento? Kumunat ang noo ni Bai Yunfeng, nakatingin kay Yang Kai na may pagkadismaya. Nakabili na sila ng maraming martial skills sa mga araw na ito, ngunit hindi kailanman nag-alok ng ganoon kataas na presyo sa sinum. Kung hindi niya narinig na ang martial skill na ito ay pambihira, paano siya magiging bukas palad? Ang maliit na brat na ito ay hindi marunong magpahalaga sa kabaitan. Malamig na bamantong hininga si Bai Yunfeng, siya ang young lord ng Bai family, kahit na ang martial skill na iyon ay talagang nagkakahalaga ng 200,000 pilak, kailangan pa rin niyang ibenta ito sa kanya ng halaga 100,000 pilak. Nakita ni Dong Qinghan na medyo nagalit ang taong ito, kaya hindi siya makaupo, nagkukunwaring hindi pamilyar kay Yang Kai, pinapaypayan ang apoy. Munting brat, itong Dong ay magtataas din ng presyo, 200,000 pilak at isang bote ng espesyal na Profound Spirit Pills ng pamilya Dong, paano ito? Parehong nagulat sina Bai Yunfeng at Fan Hong kay Dong Qinghan, hindi nila inaasahan na papayag siyang uminom ng Profound Spirit Pills. Isa itong Earth Grade Mid-Rank Spirit Pill, bagamat hindi masyadong mataas ang grade nito, tiyak na kasiya siya ang mga epekto nito. Ang pag-inom ng isa sa mga tabletang ito ay maaaring makatulong sa isa na makamit ang 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Napakahalaga ba ng martial skill na ito? Oo, si Dong Qinghan at itong Yang Kai na ito ay maraming napag-usapan noon, kaya dapat ay mayroon siyang kaunting pangunawa sa martial skill na ito, kaya handa siyang humiwalay sa isang bote ng Profound Spirit Pills. 200,000 pilak at isang common grade high rank artifact. Agad na itinaas ni Fan Hong kanyang bid. Sumimangot si Dong Qinghan. Brother Fan, ito ay isang malisyosong kompetisyon. Hindi nagsalita si Fan Hong, ngunit pumalit si Bai Yunfeng. Brother Dong, ang kapangyarihan ng martial skill na iyon ay pambihira, dahil gusto ito ng lahat, natural na patas ito sa pinakamataas na bidder. Nag-aalok ang young lord na ito ng 300,000 pilak at isang common grade high rank artifact, isang defensive artifact kung ganoon. Narinig ito ni Fan Hong at natigilan. Nakangiting sabi niya, Brother Bai, payag ka talaga. Ang presyong ito, kahit na hindi siya naglakas loob na mag-alok, hindi niya inaasahan na si Bai Yunfeng ay magiging mapagpasyahan. Tumiti din si Dong Qinghan. Dahil determinado si Brother Bai, hindi ka makikipagkompetensya sa iyo nitong Dong. Kung patuloy tayong lalaban, makakasira lang ito sa ating pagkakaibigan. Tumawa si Bai Yunfeng, itinaas ang kanyang mga kamay sa kanilang dalawa. Mahinhin, mahinhin. Kapag natapos na ang bagay na ito, tiyak na mag-aayos ako ng isang piging para humingi ng tawad sa inyong dalawa. Nagbibid pa silang tatlo at masayang nag-uusap. Tila natukoy na nila ang pagmamayari ng Star Mark at wala man lang pakialam sa opinyon ni Yang Kai. Sumimangot si Yang Kai at walang pakialam na sinabi. Hindi ko naman sinabing ibebenta ko ang martial skill na ito, di ba? Agad na napawi ang ngiti ni Bai Yunfeng sa kanyang mukha. Natigilan din si Fan Hong. 300,000 tails plus isang common grade high rank defensive artifact, hindi pa ba sapat iyon para mabawi ang halaga ng martial skill na iyon? Huwag kang humiling ng sobra, baka mawalan ka ng tao at pera. Malamig at mahigpit ang ekspresyon ni Bai Yunfeng habang nagbabanta siya sa malamig na boses. Si Cao Zhengguan, na nakatayo sa likod ni Bai Yunfeng, ay ninisyon din. Yang Kai, huwag kang masyadong mahiya. Patas na ang presyo ni Mr. Bai. Ano pa ang gusto mo? Bai Yunfeng ang kanyang natitiklop na pamaypay, pinagkrus ang kanyang mga paa, at mahinahong tumingin kay Yang Kai, dahan-daang pinapaypayan ang kanyang sarili. Puno ng panghahamak at panghahamak ang kanyang mukha. Nagpatuloy si Dong Qinghan sa pag-uudyok ng kaguluhan, sinasadyang sabihin. Oh, gusto mo bang sumali sa isa sa aming puwersa? Bai Yunfeng at Fan Hong. Hindi nila maiwasang isipin ang posibilidad na ito. Bago pa makapagsalita ang dalawa, malamig na sinabi ni Cao Zhengguan. Mr. Bai, ang taong ito ay nasa High Heaven Pavilion sa loob ng 3 taon, ngunit nakakultivate lamang sa Tempered Body 3rd stage at isa lamang trial disciple ng High Heaven Pavilion. Ang ganoong katamtamang tao ay tiyak na walang kinabukasan. Ang pagkuha sa kanya sa pamilya Bai ay magdudulot lamang sa atin ng pagkawala ng mukha. Si Mr. Bai ay dapat magdalawang isip. Bago siya matapos magsalita, biglang pinitik ni Yang Kai ang kanyang kamay, at ang baso ng alak sa kanyang harapan ay tumilapon at direktang tumalsik sa mukha ni Cao Zhengguan. Ang mga mukha ng mga tao sa mesa ay biglang nagbago, lalo na si Bai Yunfeng, na ang mukha ay sobrang pangit. Yang Kai, niligawan mo si kamatayan. Galit na galit si Cao Zhengguan at akmang aatake, ngunit pinigilan ni Bai Yunfeng. Bata, bago mo matamaan ang aso kailangan mong tingnan ang may-ari nito. Malamig na tinitigan ni Bai Yunfeng si Yang Kai, isang mapanganib na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiya siyang paliwanag ngayon, huwag mo nang isipin ang pag-alis dito ng buhay. Gusto mo ng paliwanag? Ang mukha ni Yang Kai ay walang malasakit, ang kanyang boses ay pantay. My martial skill is mysterious grade, sapat na ba ang paliwanag na ito?
Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, muling nagbago ang mukha ng lahat, maging si Dong Qinghan ay natigilan. Mahiwagang grade. Ang lahat ay nahulaan na ang martial skill ni Yang Kai ay maaaring heaven grade, ngunit hindi nila akalain na ito ay magiging mysterious grade. Kahit na ang mga first class na puwersa tulad ng Dong family, Bai family, at Purple Fern Valley ay mayroon lamang ilang set ng profound grade martial skills. Anumang set ng profound grade martial skills ay sikreto ng mga dakilang puwersang ito. Maliban kung ang isa ay magiging haligi ng pamilya sa hinaharap, talagang hindi nila ito maisasagawa. Totoo ba ito? Nanginginig ang boses ni Dong Qinghan, sa kanyang puso ay nagmura siya, "Gago, kung alam kong ito ay isang mysterious grade martial skill, hindi na sana ako nanatili dito at nanonood ng palabas. Kung ipinagpalit ko ang martial skill na ito sa aking pinsan, kung gayon ang lahat ay magiging maayos." Ngayon, kahit ang idiot na si Bai Yunfeng ay sumali na, natatakot ako na ang usaping ito ay mahirap lutasin. Sa Heaven's Cave Inheritance, ang lakas ko ay nasa initial element boundary 7th stage lang, pero nagawa kong masaktan ng husto ang 6th order monster beast, hindi ko na kailangang magsabi patungkol sa grade nitong martial skill, tama. Tumuso si Yang Kai. Nag-init ang paghinga ng lahat, tumingin muli kay Yang Kai, lahat ng dati nilang pang-aalipusta at pang-aalipusta ay nawala, lahat ng kanilang mga mata ay nagniningning ng maliwanag. Ang mga kondisyon ngayon ay nananatiling hindi nagbabago, maaari kang sumali sa aking Bai family bilang isang disipulo. Huminga ng malalim si Bai Yunfeng at gumawa ng desisyon, ipinagpalit ang pagkakakilanlan ng isang disipulo para sa isang mysterious grade martial skill, tiyak nakikita ng malaking kita ang Bai family. Kung paano ay troto si Yang Kai pagkatapos sumali sa Bai family, ito ay depende sa kanyang sariling kakayahan. Maaari kitang tanggapin bilang isang disipulo sa ngalan ng Purple Fern Valley, at bigyan ka ng magandang kapaligiran sa paglilinang. Nagmamadali ding sabi ni Fan Hong. Wala akong interes na sumali sa alinman sa iyong mga pamilya. Si Yang Kai ay tamad na magaksaya pa ng mga salita sa kanila. Kung gusto mo ang aking martial skill, okay, ngunit kailangan mo akong bigyan ng mysterious grade martial skill bilang kapalit. Kumunat ang noo ni Fan Hong, kakaiba ang ekspresyon nito. Gusto mo ang secret martial skill natin. Lahat tayo ay mysterious grade martial skills, kaya kung tayo ay magpapalit, hindi tayo malulugi, ano ang mali? Hindi ba patas ang pagpapalit na ito? Tinignan siya ni Yang Kai nang walang pakialam. Bai Yunfeng. Imposible iyan, ang secret martial skill ay isang secret martial skill, maliban sa mga direktang inapo ng Bai family, ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang magsanay nito. Kung gayon ay walang dapat pag-usapan. Tumayo si Yang Kai, nagbabalak na umalis. Gustong umalis. Nagbago ang ekspresyon ni Bai Yunfeng, biglang ngumisi, iniabot ang kanyang kamay upang harangan ang dinadaanan ni Yang Kai. Kung hindi mo ibibigay ang martial skill na iyon ngayon, huwag mo nang isipin ang pag-alis dito. Dahil hindi naabot ang deal, gusto siyang pagnakawan ni Bai Yunfeng, isang walang kwentang alagad ng High Heaven Pavilion, talagang hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata. Scram. Hindi siya nagustuhan ni Yang Kai, sa sandaling ito na nakikita siyang gumagalaw, paano siya magdadalawang isip, mabangis na sumuntok. Malamig na ngumuso si Bai Yunfeng, sinalubong ng kanyang palad ang pag-atake. Sa isang malakas na putok, isang mabangis na Yuan Chi ang sumabog, at ang cabin ay biglang napunit. Shua shua shua. Maraming figure ang sumugod palabas mula sa loob. Sina Dong Qinghan, Bai Yunfeng, Fan Hong, Yang Kai, Cao Jingwen, at ang iba pang alagad ng High Heaven Pavilion ay natatakpan ng alikabok. Ang lakas ng loob mong atakihin ako. Galit na galit si Bai Yunfeng, mabangis ang kanyang ekspresyon. Sa palitan na iyon, kahit na hindi siya natalo, hindi rin niya nagawang talunin si Yang Kai. Medyo nagulat lang siya na ang Yuan Chi ng kabilang partido ay napakalakas, halatang isa lamang Separation and Reunion Boundary First Stage Cultivator, ngunit nagawa niyang pigilan ang kanyang suntok. Iyang Master Bai, ikaw ay may marangal na katayuan, hindi mo kailangang ibaba ang iyong sarili sa kanyang antas, hayaan mo akong tulungan kang ilabas ang iyong galit. Si Cao Jingwen ang nagkusa na magboluntaryo, ngayon lang siya binuhusan ng alak ni Yang Kai, nawalan ng malaking mukha, natural na gusto niyang balikan siya. Bukod dito, ipinangako na niya ang kanyang katapatan sa Bai family, kaya ngayon natural na gusto niyang humanap ng pagkakataong magpakitang gilas. Hanggat kaya niyang talunin si Yang Kai sa isang pulpol, ang galit ni Bai Yunfeng ay maiibsan, at sa hinaharap ay makakatanggap siya ng maraming benepisyo. Malamig na tumango si Bai Yunfeng. Baliin ang kanyang mga kamay at paa, ipaalam sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagiging walang galang sa akin. Isang walang kwentang disipulo mula sa isang maliit na sekta ang nang-ahas na kumilos ng napakapangahas. Iyang Master can rest assured, matagal ko nang gustong turuan ng leksyon itong junior brother. Tumisi si Cao Jingwen, tinitigan si Yang Kai mula sa layong ilang dosenang metro, sumigaw siya. Junior brother Yang, huwag mong sabihin na hindi ka binigyan ng pagkakataon ni brother, basta lumuhad ka ngayon, gumapang sa harap. Ni Young Master Bai at nagkautaw ng ilang beses, marahil ay iligtas ka ni Young Master Bai, kung hindi, kailangan mong magdusa ng kaunting sakit. Tumingin sa kanya si Yang Kai ng sarkastikong, naging aso ka ng iba, naging mas mayabang ang tono mo. Namula ang mukha ni Cao Jingwen, at naging malamig ang kanyang ekspresyon.
Tinatreto ako ni Young Master Bai ng may kagandahang loob, kaya paano kung ay pandako ko ang aking katapatan sa kanya? Kahit na ang mga elder ng sekta ay walang sinabi, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para sumbatan ako? Pinapahiya mo ang iyong sarili, at inaasahan mo pa ring igagalang ka ng iba. Dahil sa iisang sekta tayo, hindi ko nais na mahirapan ka, ngunit dahil naghahanap ka ng kamatayan, huwag mong sisihin ang kapatid na ito sa pagiging walang awa. Huminga ng malalim si Cao Jingwen, pinigilan ang galit sa kanyang puso, at ipinalibot ang Yuan Qi sa kanyang katawan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng mga salita, at ginamit ang kanyang body movement technique para makalapit kay Yang Kai. Ngunit nang siya ay humakbang pasulong, bago pa man siya makaalis, si Yang Kai, na ilang dosenang metro ang layo, ay lumitaw sa kanyang harapan sa isang kisap mata. Bakas sa mukha ni Cao Jingwen ang pagtataka, pagkatapos ay lubos na nagbago ang kanyang ekspresyon, at nagmamadali siyang kumilos. Casual na hamarang si Yang Kai, at natunaw ang kanyang paggalaw. Ang dulo ng kanyang kamao ay kumislap, at isang Burning Sun's 3-layer blast ang itinapon palabas. Hinampas ang kanyang dibdib, agad na namutla ang mukha ni Cao Jingwen habang ang kanyang dibdib ay bumagsak. Sa pag-atras ng isang hakbang, ginamit ni Cao Jingwen ang pagkakataong ito para iwaksi ang kamao ni Yang Kai. Nagawa niyang buksan ang distansya sa pagitan nila ni Yang Kai, ngunit ang mabangis na Yuan Qi sa kanyang katawan ay sumabog. Tatlong muffled sound ang umalangaw, at si Cao Jingwen ay dumura ng isang subo ng dugo. Siya ay natalo sa isang galaw. Ang pagliko ng mga kaganapan ay nabigla sa lahat sa lugar. Bagamat hindi masyadong malakas ang lakas ni Cao Jingwen, isa pa rin siyang Separation and Reunion Boundary 5th Stage Cultivator. Ngunit ang gayong tao ay talagang binugbog ni Yang Kai hanggang sa magsuka ng dugo. Kahit na hiniram niya ang kapangyarihan ng kanyang martial skill, talagang nakakatakot ang bilis ni Yang Kai. Malinaw na hindi inaasahan ni Cao Jingwen na magiging malupit si Yang Kai. Matapos ang pagluwa ng isang subo ng dugo, bago siya makabawi, talagang sumugod muli si Yang Kai. Nagpapanik at nagpapanik, paano nakaharang? Matapos makipagpalitan ng isang dosenang galaw, muling nataman si Cao Jingwen. Umalangaw mula sa kanyang dibdib ang malulutong na tunog ng mga buto, at ang noo ni Cao Jingwen ay natatakpan ng malamig na pawis dahil sa sakit. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay walang malasakit, at ang kanyang mga galaw ay walang awa. Bawat suntok ay nakatutok sa vitals ni Cao Jingwen, at pagkaraan ng ilang sandali, nakaharang lamang si Cao Jingwen ng walang lakas para lumaban. Pagkatapos ng 10 paghinga, lumabo ang paningin ni Cao Jingwen. Si Yang Kai ay lumipad at sumipa, at si Cao Jingwen ay biglang pinalipad na parang sako ng basahan, nahulog sa lupa at hindi na muling bumangon. Hindi siya namatay, ngunit sino ang nakakaalam kung ilan sa kanyang mga buto ang nabali. Kailangan niyang humiga sa kama ng hindi bababa sa ilang buwan para gumaling. Martial Peak, Kabanata 208. Labanan ng isang tunay na elemento. Gulat na gulat, si Dong Qinghan ay nakatingin ng blanko kay Yang Kai, hindi naisip na pagkatapos ng 4 na taon, ang kanyang pinsan ay magiging napakabangis. Ang isang Separation and Reunion Boundary 5th Stage Cultivator ay tumagal lamang ng wala pang 30 paghinga bago bumagsak sa lupa, habang si Yang Kai ay ganap na hindi nasaktan. Sa gitna ng alikabok, si Yang Kai ay nakatayong matangkad at tuwid, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam habang inililibot ang kanyang mga mata sa mga manunood. Bahagyang nagulat sina Bai Yunfeng at Fan Hong. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Bai Yunfeng kay Cao Jingwen, na bumagsak sa lupa, at malamig na bamantong hininga. Oo naman, ang isang disipulong nilinang ng isang maliit na sekta ay talagang napakahina. Tila ang Young Lord na ito ay kailangang harapin. Kasama siya ng personal. Kakaibang sulyap sa kanya si Fan Hong, ngunit agad ding nakahinga. Si Bai Yunfeng ay isang Young Lord ng Bai family, kaya mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Bagamat wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Cao Jingwen, isa pa rin siyang disipulong na recruit niya, kaya itinuring siyang kalahating miyembro ng Bai family. Ngayong si Cao Jingwen ay baldado sa kanyang harapan, paano ito madaling pabayaan ni Bai Yunfeng? Kung siya iyon, hindi rin ito hahayaan ni Fan Hong. Higit pa rito, si Yang Kai ay may mahiwagang grade martial skill. Gamit ito bilang dahilan para turuan siya ng leksyon, maaari niya itong tanungin tungkol sa pamamaraan ng paglilinang ng martial skill na iyon. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ito, hindi maiwasan ni Fan Hong na makaramdam ng kaunting inis, malamig na sumulyap sa alagad ng High Heaven Pavilion na nakatayo sa likuran niya, nagtataka kung bakit hindi siya inatake ni Yang Kai ngayon lang. Kung napilayan sana siya ay may dahilan siya para kumilos. Brother Bai, hindi ba masamang umatake sa teritoryo ng iba? Nag-aalala si Dong Qinghan na hindi makayanan ni Yang Kai, kaya mabilis siyang tumayo at sinabi. Pagkatapos ng lahat, si Bai Yunfeng ay isang Yuan Qi Boundary First Stage Master, at sa pagitan ng Yuan Qi at Separation and Reunion Boundary, nagkaroon ng malaking divide. Malamig na sagot ni Bai Yunfeng. Paano kung teritoryo ito ng ibang tao? Sa pangahas na sakta ng aking alagad ng pamilya Bai, dapat niyang bayaran ang halaga. Desidido siyang turuan ng leksyon si Yang Kai. Hindi mapigilan ni Dong Qinghan na sumimangot, gusto niyang tumulong ngunit hindi niya alam kung paano. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ng mga tagalabas, siya at si Yang Kai ay magkakilala lamang, kung kumilos siya ng masyadong halata, natatakot siyang makita siya ng iba.
Kapag nalantad ang pagkakakilanlan ni Yang Kai, wala itong maitutulong sa kanya. Bagamat makapangyarihan ang pamilya Yang, marami silang kaaway. Alam ng Diyos kung gaano karaming tao sa mundo ang napupuot sa pamilya Yang. Habang si Dong Qinghan ay nasa dilema, nakita niya si Yang Kai na palihim na binigyan siya ng isang makabuluhang sulyap, dahilan upang bahagyang kumunot ang noo ni Dong Qinghan ngunit hindi siya nagsalita. Bai Yunfeng patungo kay Yang Kai. Habang naglalakad, nagutos siya. Dalawang matanda sa gabinete, mangyaring manatili sa gilid. Oo, agad namang sumagot ang dalawang matandang lalaki sa malalim na boses. Si Dong Qinghan ay mayroong Immortal Ascension Boundary Master na nagpoprotekta sa kanya, kaya paanong hindi sina Bai Yunfeng at Fan Hong. Pagkatapos ng lahat sila ay mga natatanging talento ng kani-kanilang puwersa. Bago ang kanilang mga pakpak ay ganap na lumaki, natural na kailangan nila ng isang tao upang protektahan ang kanilang kaligtasan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Isumite sa aking Bai family at ibigay ang martial skill na iyon, at ililigtas ko ang iyong buhay. Bahagyang inangat ni Bai Yunfeng ang kanyang ulo at mayabang na tumingin kay Yang Kai. Tumisi si Yang Kai. Ang Yuan Qi sa kanyang katawan ay lumundag, at ang kanyang fighting spirit ay napukaw. Hindi na kailangang sabihin, ang salubing ito ay ipinaliwanag na ang lahat. Napakabuti, ililigtas ko ang iyong buhay. Tutal may halaga ka pa. Tumabo ang anyo ni Bai Yunfeng nang matapos siyang magsalita, parang ulap ng alikabok na tinatangay ng hangin. Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai, hindi nangangahas na mag-relax kahit kaunti. Bagamat mukhang dominante si Bai Yunfeng, isa pa rin siyang young lord ng Bai family, at ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa kanya ng isang great. Sa pagharap sa gayong tao, ang anumang bahagyang kawalang ingat ay maaaring nakamamatay. Malaki ang posibilidad na matambo siya sa isang suntok. Sa katunayan, hindi gustong harapin ni Yang Kai ang ganoong kaaway ngayon. Ngunit nang maisip niya kung paano gumugol ang lalaking ito sa buong araw sa harap ng loft ni Suyan, hindi mapigilan ni Yang Kai na makaramdam ng pagkabagot. Itinuturing ng bawat lalaki ang kanilang babae bilang kanilang eksklusibong pag-aari. Bagamat hindi pa nakikita ni Bai Yunfeng ang hitsura ni Suyan, labis pa rin itong hindi komportable si Yang Kai. Isang kakaibang ulap ng alikabok ang lumitaw sa likod ni Yang Kai at si Bai Yunfeng ay lumitaw na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang nagpadala siya ng hampas ng palad sa likod ni Yang Kai, ang kanyang palad ay naglalaman ng walang kapantay na lakas, ngunit hindi niya ito pinakawalan. Biglang nagbago ang kutis ni Dong Qinghan, at halos sumigaw siya ng babala. Mabilis na tumalikod si Yang Kai, namumula ang kanyang palad nang pumutok ang kanyang Truyang Yuan Qi, na sinalubong ang pag-atake ni Bai Yunfeng ng direkta. Ang astral wind ay umungol, ang world energy sa kanilang paligid ay naging magulo, at ang hampas ng palad ay nagdulot ng kalituhan. Nanginginig ang katawan ni Yang Kai habang pinalipad siya ng ilang dosenang metro, ngunit nanatiling hindi gumagalaw si Bai Yunfeng, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at walang pakialam. Bagamat silang dalawa ay nag-away noon, sa oras na iyon ay ginamit ni Yang Kai ang 80% ng kanyang lakas habang si Bai Yunfeng ay nagmamadaling hamarang, kaya't sila ay pantay-pantay. Ngunit ngayon, si Bai Yunfeng ay galit na sumalakay, kaya paano siya maihahambing sa dati? Sa isang suntok lang, natalo si Yang Kai, bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, ngunit mabilis siyang tumayo at tinitigan si Bai Yunfeng ng may marangal na ekspresyon. Isang separation and reunion first stage boy ang naglakas loob na makipag-away sa akin. Masyado mong pinahahalagahan ang sarili mo. Bai Yunfeng panunuya, ang kanyang figure ay muling nagbabago ng posisyon. Hindi alam ni Yang Kai kung anong uri ng kakaibang movement skill ito, ngunit hindi niya ito makita. Nagnanga ang mga ngipin ni Yang Kai, isang malamig na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata habang maingat niyang iniskan ang kanyang paligid. Sa tingin mo kaya mong ipagtanggol? Biglang tumunog ang boses ni Bai Yunfeng mula sa kawalan, at kaagad na lumitaw ang kanyang figure 3 metro sa harap ni Yang Kai, na casual na nagpapadala ng hampas ng palad. Burning Sun's 3-layer burst. Hindi na nagpigil si Yang Kai, direktang ginamit ang sarili niyang martial skill. Bakas sa mukha ni Bai Yunfeng ang pag-iingat, napansin na niya ang bangis ng suntok na ito. Ngunit bilang young lord ng Bai family, at master sa Yuan Qi boundary, paano siya atras? Hindi lang siya umatras, sumugod pa siya. Gusto niyang talunin si Yang Kai sa isang malupit na postura at napakalakas na lakas, na ipinaalam sa kanya ang malaking agwat sa pagitan nila. Sa isang putok, si Yang Kai ay napilitang bumalik, ang kanyang Yuan Qi ay nagpapakita ng mga palatandaan ng kaguluhan. Si Bai Yunfeng ay nanatiling kalmado at tahimik, ngunit nang malapit na niyang ibuka ang kanyang bibig para panlilibak, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at hindi niya napigil ang mapasinghot habang winawagayway ang kanyang kamay, pinipilit na lumabas ang nagninangas na Truyang Yuan Qi, ito ay kung ano ang itinurok ni Yang Kai sa kanyang katawan. Tatlong pagbabago. Ang mga mata ni Bai Yunfeng ay kumikislap ng husto, hindi niya inaasahan na ang Yang Kai na ito ay dalubhasa sa gayong pambihirang martial skill. Ang martial skill na ito ay napakalakas at hindi mahuhulaan, talagang isang heaven-grade martial skill. Ngayon lang, si Bai Yunfeng ay naging pabaya at halos nakaranas ng malaking kawalan. Kung hindi lang siya nakareact ng mabilis at pinilit itong ilabas sa kanyang katawan, magkakaroon siya ng ilang minor injuries. Magandang bagay, pagkatapos na nitong talunin ng Young Lord, tatanggapin ko lahat.
Tumisi si Bai Yunfeng, ang kanyang katawan ay muling nag-transform sa isang ulap ng alikabok. Nanigas ang katawan ni Yang Kai habang maingat niyang nakikita ang mga pagbabago sa kanyang paligid. Biglang kumislap ang kanyang mga mata habang iniunat niya ang kanyang kamay, ang kanyang Yuan Chi ay nagngangalit na parang nagngangalit na apoy. Idiniin ng palad niya ang kawalan at biglang umabog. Si Bai Yunfeng ay nagmamadaling muling lumitaw, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kahihiyan habang siya ay nagmamadaling umatras, na bahagyang umiiwas sa suntok ni Yang Kai. Ang iba pang mga master ng Immortal Ascension Boundary na nagmamasid sa gilid ay hindi napigil ang tumawag sa pagkagulat. Bagamat maaari nilang tiktikan ang mga galaw ni Bai Yunfeng, dahil lamang sa nilinang nila ang kanilang mga divine senses ay madali nilang naimbestigahan, ngunit ano ang inaasahan ng alagad ng High Heaven Pavilion na ito? Isa lamang siyang Separation and Reunion Boundary First Stage Cultivator, hindi nagtataglay ng divine sense, ngunit pagkatapos lamang ng ilang palitan ay nakita niya ang mga misteryo ni Bai Yunfeng. Hindi ba masyadong malakas ang intuition ng labanang ito? Iniisip ko kung ano iyon, umaasa ka lang pala sa kapangyarihan ng isang artifact. Hinamak ni Yang Kai si Bai Yunfeng. Ang misteryosong movement skill na pinapakita ni Bai Yunfeng ng paulit-ulit ay mas mabilis at mas hindi mahulaan kaysa sa nilikha niya mismo. Hindi naintindihan ni Yang Kai noong una, ngunit ngayon na bigla niyang nakita ang jade pendant sa baywang ni Bai Yunfeng, bigla niyang naintindihan. Iyon ay hindi isang uri ng movement skill, ngunit isang artifact na ginamit upang lituhin ang kanyang mga mata. Namula ang mukha ni Bai Yunfeng. Kung pag-uusapan, siya ay isang Yuan Chi Boundary Cultivator, ang paggamit ng artifact upang harapin ang isang Separation and Reunion Boundary Cultivator ay talagang hindi angkop. Matapos ituro ni Yang Kai, nagalit si Bai Yunfeng at malamig na ngumuso. Kahit wala kang artifact, sa tingin mo ba ikaw ay katapat ko? Sa pagtawid sa kanyang mga paa, si Bai Yunfeng ay lumipad ng direkta sa harap ni Yang Kai, ang kanyang bilis ay napakabilis. Anyel Dengwil, sa pakikitungo sa isang kaaway na isang great realm na mas mataas kaysa sa kanyang sarili, si Yang Kai ay hindi nag-atubili at direktang ginamit ang kanyang sariling mahiwagang martial skill. Ang kanyang Yuan Chi ay biglang naging marahas, napuno ng walang kapantay na masamang hangarin, ang kanyang buong mukha ay mabangis, ang kanyang mga mata ay napuno ng uhaw sa dugo at malupit na liwanag. Isang surge of power ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan at isang itim na apoy ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, si Yang Kai ay parang demonyong bumababa mula sa langit. Nasunog ang buong katawan niya at nag-istorbo ang hangin sa paligid niya. Itinaas ni Yang Kai ang isang palad, nagdala ng walang katapusang apoy, at marahas na winalis ito patungo kay Bai Yunfeng. Biglang nagbago ang kalaban, nagulat si Bai Yunfeng. Nang maramdaman ng bigla ang pagtaas ng lakas ni Yang Kai at ang nasusunog na Yuan Chi, agad niyang napagtanto ang takot sa pag-ataking ito. Nabigla, hindi siya nang ahas na mag-alinlangan at nagmamadaling pinaandar ang Yuan Chi sa kanyang katawan, na naglabas ng sarili niyang hakbang sa pagpatay. Heaven's Net. Sa pagitan ng kanyang 10 daliri, si Yuan Chi ay namuo na parang mga sinulid na sutla, at habang sumasayaw ang kanyang mga daliri, agad itong nag-intertwine sa isang malaking lambat sa kanyang harap. Ang lambat na ito na nabuo lamang mula kay Yuan Chi ay maaaring magputol ng ginto at makabasag ng jade, ang talas nito ay hindi mas mababa sa isang ordinaryong sandata ng Earth Grade. Ang apoy ay bumangga sa Heaven's Net. Ang Yuan Chi thread ni Bai Yunfeng ay dumaan sa apoy nang hindi nasira, at direktang binalot si Yang Kai. Gumalaw ang isip ni Yang Kai, at mas maraming enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, ang temperatura ng apoy ay tumataas ng husto. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, ang mga sinulid ay ganap na natunaw sa ilang sandali, at kaagad na tumama ang palad ni Yang Kai sa balikat ni Bai Yunfeng. Sina Yang Kai at Bai Yunfeng ay parehong umatras, nakatingin sa isa't isa ng may matinding takot. Sa katawan ni Yang Kai, dahan-daang lumitaw ang maliliit na madugong peklat, na lahat ay sanhi ng Heaven's Net. Ang bawat isa sa mga sinulid ng Yuan Chi ay naghiwa ng kalahating pulgada sa kanyang balat, halos maputol ang kanyang bahagi. Sa kabilang banda, si Bai Yunfeng ay medyo nahihiya din sa sandaling ito, ang kanyang balikat ay nag-iinit, na parang may tatak na bakal, at may nasusunog na amoy. Desperadong hinihimok ang kanyang Yuan Chi, sa wakas ay naresolba niya ang natitirang lakas ng pag-atake ng kanyang kalaban. Peace. Ang grupo ng mga masters ng Immortal Ascension Boundary ay huminga ng malamig na hininga, natakot na tumingin kay Yang Kai. Isang Separation and Reunion Boundary Cultivator na nakikipaglaban sa isang Yuan Chi Cultivator, bagamat siya ay dahado, nagawa pa rin niyang makipaglaban ng mabuti. Ano lang ang background ng batang ito? Bukod dito, ang paraan ng pagtaas ng kanyang lakas ay medyo kakaiba. Originally, nasa Separation and Reunion Boundary first stage lang siya, pero ngayon bigla na lang siyang tumalon sa rurok ng Separation and Reunion Boundary. Kasabay ng pagtaas ng kanyang lakas, ang kanyang kilos at ugali ay kapansin-pansing nagbago. Kung ordinaryong bata lang siya noon, ngayon ay malinaw na siyang nagpapakita ng mga senyales ng pagiging demon race. Ang pinakamahalaga, ang kanyang Yuan Chi ay talagang natunaw ang Yuan Chi thread ni Bai Yunfeng. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang kadalisayan at kayamanan ng kanyang Yuan Chi ay hindi mas mababa kaysa sa isang unang Yuan Chi cultivator? Kung hindi, paano niya ito makakamit?